Maitanong ko lang, mawalang galang na po. Nasaan po kayo no Sabado ng hapon, Konsi? Believe it or not, I was in Katipunan nung eksaktong 2 to Nako! 3 p.m. Natrap So, kayo. pauwi Oo. ako noon. Pauwi dapat ako noon. Natrap ako, kaya humanap ako ng ibang mga daan. Pero ganun din, yung momentary na pagbaha no, na matindi, nandun ako. Nandun ako. Meron pa nga ako mga photos sa phone ko. And matindi talaga yung baha. Oho. And only to find out na yun palang baha natin na naranasan, for 1 hour from 2 o'clock to 3 p.m., mas matindi pa sa dami ng baha nung Ondoy. Tama. Kasi Ondoy, 92 millimeters per hour. Dito yung 2 to 3 96. p.m., 105 105 na ba? Oo. millimeters per hour. Yung amount of rainfall received natin is 144 mm nung 24 hours. So matindi talaga, medyo extraordinary yun. Yun yung una natin nakitang findings kasi iba yung buhos ng ulan na yun. Oho. And nakita ko po sa sarili kong mata. Nako, bilang chairman po ng Committee on Disaster Risk Reduction, Konsi, ano po ang mga dapat maging hakbang? Kasi ang sabi po ng Pag-asa, may posibilidad na ito daw po'y maulit sa mga susunod pa mga linggo't mga araw, Konsi. Totoo po yan. Just a few weeks ago, kausap ko yung Pag-asa, marami pa pong darating na mga bagyo. At hindi lang yung bagyo, yung mga thunderstorms. The one that happened last Saturday, thunderstorm lang po yan. Ano po ba yung thunderstorm? Yan po yung localized, para maliit na rainfall na talagang nag-concentrate sa isang lugar. If I'm not mistaken, ayun yan, Nangka, Marikina at saka Quezon City lang ang tinamaan yan. Buhos talaga ng ulan. And if we remember, dati nung wala pang global warming, hindi naman natin na-experience yung mga ganito. So according to Pag-asa, marami pa pong pwedeng dumating na ganito. And to address your question po, meron po tayong dapat short-term, medium-term, and long-term solutions. Tama po. Ang inaano natin sa committee, kasi meron po kaming committee sa Sanggunian, meron din pong DRR committee. Yung DRR committee po, very efficient, very responsive, tsaka laging ready. Actually, ang DRR system po natin sa QC, bine-benchmark yan ng iba pong mga probinsya at saka ibang mga cities. Opo. So, being short term, ako po, magsisimula po ako sa unang pakiusap sa ating lahat, kasama po ako dyan. Sa ating lahat ng mamamayang Pilipino, ano po tayo, magtapon po tayo ng basura ng maayos. Okay, yan po yung unang kasi dito pa lamang po sa sa mga nakikita natin, malaki po talaga yung epekto ng basura sa pagbabara at saka sa capacity ng ng mga tubo tsaka ng mga flood natin, flood control infrastructure natin, yung capacity nila na lumiliit dahil po sa napakaraming basura. Yan po yung atin. Tapos na tayo sa atin. Dito po sa pagdating sa governance, kasi this is both an engineering and governance issue po ito. Kailangan po talaga madredge po talaga yung mga natin, yung mga ilog na. Kung dati, ng mga magulang namin nakatira dito sa Novaliches, halimbawa, or sa Quezon City tayo, sa Katipunan, mas malalim talaga before, historically, ang ating mga rivers. Tsaka yung mga tributaries natin. So kailangan para merong space to para mapaglagyan. Opo. Medium-term solution, tama po yung mungkahin ng ating QCLGU na dagdagan po natin yung ating mga retarding ponds at saka retention. Retarding ponds, retention ponds, saka detention ponds. Ano po ito? Ito po yung mga high-tech na infrastructure na sa tabi ng mga ilog, sa tabi ng mga creek, yung merong mga public na, halimbawa, covered court, yung ilalim ng covered court, hollow yun yung pag-iimbakan muna ng tubig. Para yung tubig na naimbak, doon na lang muna pupunta instead of mag-cause ng baha sa specific area na yon. Pagkatapos, after ng baha, kapag may araw na, tsaka po yun ipapump out. Okay. So marami pong ganung projects na ginagawa na po ngayon, medium term po yan. Opo. Pero syempre sa long term po, ano po tayo, kailangan po talaga sundin yung plano kasi this is also a planning issue. Baka po magulat yung mga nanonood pero totoo po ito, isa lamang po ang Quezon City sa kakaunting mayroong master drainage plan sa buong Metro Manila.
So hindi po lahat ng Metro Manila cities merong master drainage plan. Kung meron man, hindi po updated. So, Quezon City po meron, Consi? Meron. Meron? Aba, very good po. Oh. Opo, so ito po, ay alam naman natin, yung baha, hindi naman yung pinipili kung galing kang Caloocan, kung galing kang San Mateo, tapos Quezon City, biglang liliko. Hindi naman po ganun yun. So dapat, it cannot stand alone. Kailangan po, gaya niyan, yung mga nababalitaan po natin, meron na pong mga sinimulan ng efforts for regional plans. So, regional plans tayo, NCR. So dapat yung 17 LGUs natin integrated po yung merong master plan talaga, yung regional master plan para integrated po lahat. So yan po yung talagang long term na ako inaaral ko rin po yung mga sinasabi nila ng ating mga magagaling na urban planners, sila Architect Palafox tsaka Alcazaren. Ako naniniwala ako sa mga sinasabi po nila. And syempre kasama na diyan yung pagtayo ng building. Pagka mag-ano ka ng pavement, mga porous yung iaano mo, marami pong solusyon na po pwedeng gawin. Pero kailangan po talaga, meron pong master plan, hindi lang sa local level, kung hindi sa barangay level, or kung hindi, sa pataas din po, regional level po. Para talagang kapag mailabas ka agad sa Manila Bay, yung tubig. Or kung hindi man po kaya, meron tayong mga retention funds. Ilan lang po yan kasi marami po talagang nag-aral po ako ng urban planning sa UP. Actually, graduate ko lang this year. Kaya malaking problema po talaga ito. Kaya I'm happy to talk about this. Kajen tsaka Kal Nelson. Bago ko lang po ipasa kay Nelson, siguro ang isa sa mga kasi dito pala nakita ko yung report ng Quezon City LGU, out of 36 barangays, parang may mga barangay tayong umabot ng chest deep, neck deep, ang iba atay halos lagpas tao na tubig baha no Sabado. Dapat siguro unahin natin ito, Consi. Yes po. Ayon sa report po, ang pinakamataas na baha po ay 1.2 meters. Nako. So tama po yan. Mga chest deep po yan. Pero ito po talaga yung mga usualing binabaha na mga area ng Quezon City. And, dito po sa aming distrito, I'm happy to report sa dami po ng binaha. 2 areas lang pong binaha tapos less than 1 meter pero humupa po kaagad. Ayon po yan sa monitoring po namin. So parang dito sa ating distrito, sa Novaliches, parang 30 minutes lang po humupa na po kaagad. So, totoo po yung report na nakuha po ninyo. Consi, Nelson po. Nelson? Kahapon po ay siguro nakapanood din kayo ng hearing sa Senado tungkol sa flood control at nabanggit yung Quezon City ng Wawaw. Meron daw project dito sa Quezon City. Sa Bulacan, siya ay tinuturo sa Ghost Project di ba? Dito ba sa Quezon City na may Ghost Project? Yung flood control. Yung flood control. Ghost I cannot speak for other districts. Pero sa tingin ko naman po wala. Pero I can only speak for our district. Wala po. At saka dito po kasi sa Quezon City, mas maraming tao. Ang mga nakita ng ginagawa mo, at saka nare-report nila yan. At ang nakita ko pong issue is yung coordination na kailangan improve. Kasi sabi dun sa report is sa maraming flood control, 2 lang ang nakapag-coordinate sa Quezon City? Yes po. Ang alam ko po, in principle, meron ng kasunduan si Mayor tsaka yung mga legislators, pero hindi natin alam paano nangyayari sa baba. Pero it's just a matter of coordination. Sa tingin ko, mas madaling solusyonan yan. Kasi na medyo nagulat din po ako dito nung nakita ko yung mga video at mga photos ng mga ghost projects talaga. Hindi po pwede yan. And I would like to commend our President kasi, Bongbong Marcos, kasi pinapakita niya talaga na he's serious about it. And tingin ko meron talagang opening dahil unti-unti na nagsusnowball itong movement for for accountability and good governance. The likes of Vico Soto, Galong, Mayor Joy, at marami pa. So sa tingin ko dapat wag masayang tong opportunity na to para talagang
makapag-institute talaga tayo ng reform. At saka dati kasi hindi masyado na pag-uusapan itong flood control project. Kaya ang mga tao, kami nga ni dyan, di ba? Oo, oo. Sa mahabang panahon, pinag-iisipan, ano ba yung itsura ng flood control project, di ba? Saan ba makikita yan? Mayroon pa mga pumping station, kung ano-ano pa. Di oo. ba? Two years ago na natin dinidiscuss yan at hinahanap eh. Eh ngayon lang nagkaroon ng kaliwanagan ng mismong ang Pangulo na ang magsalita at maghanap nitong mga proyektong ito. Alfred? Yes, oo. I think the President is on the right track. Kasi dito niya pinapakita and hindi lang naman ngayon to nangyari. And it's been happening way before, decades na. And ngayon nakikita talaga natin at least so far nakikita natin merong genuine efforts talaga for accountability itong administration na to. And to add to that, kasi nakikita ko merong alignment of stars for a very good opportunity for our nation. Yung presidente natin nagbigay na ng signal na tama na yan, papanagutin natin. Tapos pangalawa, halimbawa dito sa Quezon City natin, si Mayor Joy, she's also on board pagdating sa pag-aayos tsaka sa good governance. Pangatlo, nakikiisa na rin yung private sector, di ba? Nabanggit niyo po kanina si RSA, si Sir Ramon Ang nagvo-volunteer na. And even dito sa local level, ang dami nang nagvo-volunteer from the private sector para makipagtulungan. Nabanggit mo si RSA, di ba sabi niya ay nakita niya yung problema diyan sa Metolyahan. Tulyahan River, yes. At sabi niya ay magbo-voluntaryo na ako, ayusin na natin yan. Walang gas sa gobyerno. Anong update dito? Nakipag-coordinate na ba sila sa QC LGU? Ang alam ko po, opo, kasi na may nabasa na ako sa balita na nagpapasalamat yung QC sa tulong ni RSA. So ito, this welcome development. Imagine yung mga ano natin, yung mga anong tawag dito, mga tycoons natin, tsaka yung mga leading businessmen natin ay tumutulong na. And this is a very, very peculiar positive opportunity para sa atin. Kaya wag natin sasayangin to. So, para magkaroon talaga tayong totoong pagbabago. Pero in terms of ordinance, ano ho mga nilalatag yung ordinansa sa Konseho para ho masolusyonan din itong problema ng baha sa Quezon City, Konsi? Yes, oo. Ang una kasing problema natin hanggang ngayon, ang nahihirapan tayo ay sa forced evacuations. Alam nyo, siguro dekada na talaga yung baha. Parang nasanay na rin yung mga tao. And there are times na okay lang, hindi na sila nag-evacuate. And hindi po pwede yun kasi nahihirapan tayo kasi ayun, Section 16 ng Local Government Code, kailangan yung natin, yung well-being ng mga mamay, inaalagaan natin. So, isa yon sa mga inaaral natin kung paano ba talaga kasi mahirap yan. Kung yung tao, imomobilize natin ng pilitan, marami tayong aaralin dyan. Kasama na yung human rights, kasama na yung di ba? Tapos, ang nakikita rin po natin isa pang problema ngayon na naghain na po ako ng isang ordinansa ay ang strengthening our DRRMO. Gagawin na nating DRRM department. Ibig sabihin, mas dadami yung tao, mas titindi yung training, pagkatapos mas magiging capable. From an office, local office, magiging local department na po siya. Tapos tatlo, nabasa ko sa agenda namin nung Monday ba yun? Hindi, nung last week pala, yung meron ng nag-file na galing sa committee namin, member from our committee na i-adapt na natin ang master drainage plan ng Quezon City local government. So for me, that's very, very important kasi kapag in-adapt na yan ng council, that is already the policy. Di ba? In-adapt na yan, ibig sabihin, lahat talaga dapat susunod sa master drainage plan na yan. Na ginawa ng UP, tsaka Project NOAA, at saka ng mga magagaling talaga ng mga planners. Na nakatrabaho ko rin sila before. Kaya I trust the output itong master drainage plan natin. And we have to give credit to Mayor Joy kasi sa dinami-dami ng mga dumaan na administrasyon sa local and national, siya yung nakaisip na magpagawa
ng Master Drainage Plan of Quezon City. Ayan. Sana po sa mga dati na araw, may mapakinabangan natin ng gusto yan. Konsi, baka may mga importanteng bagay na hindi namin naitanong na dapat po niyo masabi sa ating mga kababayan na sa inyo po pagkakataon, sir. Siguro po gusto ko lang i-mention kasi kanina bumisita rin po ako sa mga sumakabilang buhay natin ng mga mamamayan at meron po doon ilan sa kanila ay dahil sa leptospirosis. Nako, nakakalungkot. Guys, gusto ko lang paalala po kung hangga't kaya natin wag po tayo lumusong sa baha. Kung hindi po, gumamit po tayo ng bota. Tapos wag na po tayong maghintay ng 3 to 4 days bago pumunta sa health center. Kasi pwede naman po yan na maagapan kaagad through prophylaxis. Opo. Kaya yun po yung isa kong ano. Tapos pangalawa, hindi po natin masosolve ito overnight. Itong flooding problem natin. It is an engineering, governance, and planning issue. Yan talagang dapat ngayon inaayos natin para yung mga anak natin at yung mga anak natin, sila na po ang makikinabang dito. Kasi gaya sabi ko po, short term, meron tayo. Medium term, meron na, ginagawa na rin. Long term po, ito dapat mag-invest na po tayo. At para po sa private sector, this is your chance po na talagang to be part of nation building. Bantayan po natin lahat ng mga proyekto, isumbong po natin ang mga dapat isumbong, panagutin po natin yung mga dapat panagutin. Kung sinabanggit yung prophylaxis sa mga barangay health centers, may assurance ba tayo na may supply talaga ng prophylaxis sa mga barangay health centers natin sa buong Quezon City? I'm happy to say po sa Quezon City, as per the meeting yesterday, Opo. kompleto po at kayang-kaya. We have enough, more than enough Ayun. supply ng prophylaxis po. Kasi pagka dumami yung may sakit na leptospirosis, ang isa sa mga pinupuntahan, NKTI na nasa Quezon City. Kapag napuno yung NKTI, yung mga taga Quezon City, wala hong mapuntahang ospital, Konsi. Correct po yun. Opo. Na-monitor din po natin yan. And kapag ganun po nangyayari, talagang napipilitan po na i-ambulansya na lang sa ibang mga ospital. Kaya for us, prevention is still the best approach. Kesa sa yung lulusong tayo sa baha. Naku po. Ako po, nasaktan na ako personally kasi nakita ko na sa mga kabaong yung mga naging biktima ng leptospirosis. Kaya mga kababayan dito, mga Q-citizens, please lang po, ingat po tayo kasi totoo po itong leptospirosis. Ayan. Umaasa rin po kami. Siguro bagay, nandiyan naman si Kong PM na tumutulong naman ata kapag may mga batas na dapat may isa batas ng Kongreso. Konsi Yes Alfred. po, grabe po magtrabaho itong congressman natin sa Novaliches at yung mga problema siya mismo nando doon in action kapag merong disaster, nandiyo diyan kaagad, kapag may kailangan ng medical, nandiyo diyan po kaagad. Opo. Konsi, maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo. Maraming salamat po Kajen, Ka Nelson at saka sa ganang mamamayan. Ayan. Salamat. Konsihal Alfred Vargas ng Quezon City, siya po ang chairperson ng Committee on Disaster Risk Reduction. Yan po, sana ay ang ating panalangin lang, Nelson. Kung bumahaman ulit sa Quezon City na kasing lakas nung nangyari nung Sabado, mabilis naman sanang humupa. Yes. Bagay, hindi naman ang tama-tama, meron pala tayong drainage master plan ang Quezon City. Magandang malaman na may ganoon pala tayo.